is at hand. No, ang pagbalik sa Ginoo, ang panahon, hapit na mobalik ang Ginoo. No, kundi man ganing mobalik ang Ginoo, nagkaduol ta sa atong kamatayon. Ako naapsanan na akong madagkog edad kaysa isinta nako. Senior citizen na, no? Og lahi na gyud pangwinta sa idaran. Naghampon ko dapat buhaton pero minor na kay di na nako na mahimo tungod sa edad. So time will come. Maybe kung edad kog 90 pero I don't know, no? Ang akong great-grandfather nangutana ko 57. Ang edad gikuha na sa Ginoo. Ang akong papa 60 kapin. Ang akong isuon gikuha po sa Ginoo 62 ba si Yoyo, no? 62. So kung gikan karon di pa ko kuhaon sa Ginoo, 7 ka tuig apsan na nako akong papa. No, pero wata kabalo kano sa ko kuhaon sa Ginoo. Ingon ang doktor, most likely ang akong kamatyan heart attack. So blessing na nga kuyog ang atong asawa pagpa-check up kay ingon ng doktor, Ma'am Jima, si pastor ayaw ginigawaya kay heart attack. So magtrabaho ko, maugwali ko sa gawas, dala suroy. Kaya advice mo na sa doktor, nga di sa una mauli man dayon. No, or sakit sa atay. So, pero wata kabalo, unsay kamatyan ako, basig maabot pa kog 120. So, but I'm sure, maybe 40 years from now, grabe no, 100. So, wala na ko nining kalibutana. O 100 years from now, kita tanan, patay na tatanan. So, ang imong panahon din sa kalibutan gamay ra. O everything nga naa nimo imo nang biyaan. Human sa imong kamatayon, ang imo lang madala hangtod sa kahangturan ang mga butang nga imong gihatag, gipagamit diha sa ministry. Amen? Can you imagine if you give sacrificially in your sa imong income kada bulan, then mo bunga nagmakalag nga ma-save sa atong ginasuportahan nga mga missionaries, no, i-enjoy nimo ang maong reward in eternity. O gaya no, abot ang panahon nga daghan ka nato magmahay ta. Anong wala ta, magpagamit diha sa Ginoo. So, dinundumin ninyo, after in our death, we lose control sa atong balay. Di na ta magpuyo sa atong balay. Wa na tayo control sa atong kwarta. Kanang atong balay, biyaan na nato. I don't know. Kinsa na magpuyo sa among balay. No, di na naatua. Pero ang tanang butang atong gihatag di sa Ginoo gipagamit mo'y atong mabalon dito sa langit. Nga doon na tayo reward nga gitaganan sa Ginoo. And then number 2, why we need to increase our faith promise offering? Because there is blessing in giving. The blessing of giving. There is blessing in giving. Amen? You cannot outgive God. Ingon sa pulong sa Ginoo, give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over shall men give into your bosom. For with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. So by the grace of God, to God be the glory. Sa diha nga nag-commit ko sa Ginoo, I'm going to support sa mga missionaries, sa akong giving. Every year, nag-increase ang akong paghatag by the grace of God because I desire it, I prayed for it, and I work for it. Ako nang gitrabaho, ako nang gi-desire. O dalay ko ng ngalan sa Ginoo, nakita na ko ang milagro sa Ginoo sa akong kinabuhi. You know, nga naman, kung mugamay taghatag, it means nga we allow that ang blessing sa Ginoo mugamay sad sa atong kinabuhi. Dili ta gusto nga unsay gusto ninyo. Ang inyong nadawat last year, gamay karon nga karon tuiga, sunod tuig mo gamay. No. We want to increase because that's the plan of God. Amen. In 2 Corinthians chapter 9 verse 6, but this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. Kanang nagpugas og ginagmay, gamay sa iyang madawat. And he which soweth bountifully. So, increase your faith promise offering.
Amen? Mula may amen? Kay kung magpugas kag dinaghan, daghan sa imong madawat. So, ang atong blessing, next year, nagdepende sa atong gihatag karon. Ang atong sang blessing sa 2026, nagdepende sa niining 2025. So, I pray that God will touch your heart. Your faith, dili mo flutter ba? Dili mo mugamay. Dili mo isog. O dili mo step up mo sa inyong pagtuo. Kanang kwarta sa Ginoo na. Gi-entrust na lang sa Ginoo nato. If we going to trust the Lord, God, He will bless us. He will give us wisdom. Tagaan tagkaalam sa Ginoo. And then number three, the world need more missionaries. Nganong may increase ta sa atong faith promise offering? Kinahanglan tag more missionaries. If we need more missionaries, we need more money to support them. Nag-increase ta ni missionary to Per Pabrua because, I visited him and layo sila, lisod dito mag-abang kay prosecuted sila and advise him that moadto siya sa capital, dako ang abang dito, kay daghang mga Pilipino dito, nagtrabaho sa Pugo, alon iyang mawalihan, masame. Then kung makaadtusan mo, pwede mo makapuyo sa church building, Europe na. Gusto mo experience ice ng nagbundok nga ice, adto mo sa Armenia. Sakay mo aeroplano padong sa Dubai, and then Dubai to Armenia, that's 4 hours. Dari og Dubai, 7 hours ba? 9 hours. So, nindot to. Mag-shopping mo sa Dubai, and then mo bakasyon mo sa Armenia, aron madasig mo, makakita mo sa buluhaton sa Ginoo dito. And we are praying, I encourage ni missionary to Per Pabrua to have faith in God that we can able to buy a property dito. Barato ra dito ang yuta. Ang utana ko usahay, gwapo na nga lugar. 200 US dollar per square meter. Pero ra, 11,000 ra, no? Barato ba na, Pastor? Ay, barato ra na eh. Sa ato ganing, labi na sa Makati, naaga na di ay 1 million per square meter, no? Compare sa 11,000 lang. Ang mga igsoon ko sa Ginoo ang yuta magkataas ganing mga tao dito, nahadlok sila kay kanang lugara, sige gubat sa border. Pero mga igsoon sa Ginoo, ang Ginoo ra mo kanang atong investment, nagpray ko nga our church we can able to buy a property there. Aron maigsoon ko sa Ginoo ang atong mga missionaries dili kay sila problema sa ilang abangan. Kay ang mga tao dito kung mahibaw-an nga dili lahi kag relihiyon, no? Dili nila gusto nga paabangan ng ilang balay. So that's the problem sa ilang meeting place. Pahawaon sila. So ang solusyon niya, we're going to buy a property para they can able to stay. And then naagyo dito a Baptist church building. Kung mawala na itong missionary, doon nagay mga tao dito nga atong makita nga magsimba sila sa atong buhi o tinuod nga Diyos. Amen? The world need more missionaries. No, doon na tayong mga tao dito nga dinhi sa atong church, no, nga they have a heart. Ako silang encourage to pray para foreign missionaries. O nag-pray ko na kini nga church daghan pa ang mga missionaries nga magtawag ang Ginoo sa atong mga lalaki, mga babae para moadto sa ubang lugar aron sa misyon. O maigsoon ko sa Ginoo, no, we need more support. Amen. Pastor, aham na ito nakuhaon sa Ginoo. Wala man tayo kwarta. Natao tanin ng kalibutan na, yun tayo kwarta. Isa may natao ninyo nga nagdala mong piso. Oy. Pusod na yun, yung gilikos. Giputol pagis mananabang. Mauna nga ang sinultihan sa tibuok kalibo. Ingon sila, ang sinultihan sa langit. Pilipino. No, kay ni katao sa bata, maingon siya, tayo dala. Kita mo, Amerikano, pagkatao, ingon siya, nothing, wala ay. Gihapon.
Mga igsoon ko sa Ginoo, wa tay kwarta sa Ginoo ni. Pero mo i-step up ka sa imong faith, ninyo nga karon, Lord, I will trust you. Lord, kabalo ko Ginoo nga ikaw mo'y tag-iya sa tanan. And Lord, walay imposible di kanimo. Lord, I will trust you today. Mohatag ko sa akong commitment, nusulat ko. Di na ko ni, bisag 3% lang. Bisag 5% lang. You know, 5% increase. Mura na ka nag-inflation nga imong gitaplan, inflation ba? Ang inflation rate. Ano ba, usually it's 5% per year. Ang atong 1,000 karon, sunod tuig, nakuhaan na nag 5% ang value. No? Kabalo mo ni Ana, no? Amen? Pero di mo interesado. Kani nagsugod diri ang inyong blessing. Kung sa inyo pagsabot ang Ginoo sa inyong kinabuhi. So, why we need more missionaries? Because dagampang wa maluwas. Dagampang mga nasod na kinahanglan padadag missionaries. Oh, mga igsoon ko sa Ginoo inangatunta nga inyong nasabtan. We going to trust the Lord. O sa diya ang ato lang saligan ng Ginoo, makikita ta sa kahibulungang buhat sa Ginoo. So, last week sa September, nagpray ko na ibutang ninyo inyong pagsalig diya sa Ginoo. Increase your faith promise offering. At least 5%. If you have your faith, dako ang imong pagtuo, Pastor, I will increase 10%. Amen. 20%. Mga igsoon ko sa Ginoo, di ka pasagdan sa Ginoo. Inoon, sulayan ka sa Ginoo. Pero kung musalig lang ka sa Diyos, makita nimo ang kahibulungang grasya sa Ginoo sa imong kinabuhi. Number 4, dili ta sugod. Number 4, ang plano sa Diyos nga kita mo increase sa atong paghatag sa misyon because His plan is to bless us more. Number 4, the plan of God. Ang plano sa Diyos nga mo increase ta. Ang plano sa Diyos that He will bless us more and that's the promise of God. Amen? Moto ba mo nga ang Ginoo nagplano siya? Nga iyatang increasean, plano na sa Ginoo. Ang plano sa Diyos nga kita mohatag sa misyon og dugang because giving is God's way of blessing us. Paagi na sa Ginoo. If you are a Christian, if you want to be blessed by God materially, you need to follow the will of God, the ways of God, how to increase, how to be blessed by God financially. No? Diha sa paghatag. Wala ko kitag Kristohanon nga malipayon sa iyang pagka-Kristohanon nga wala gatabang sa buluhaton sa Ginoo. Daghang mga Kristohanon, they are, lisod ang ilang kinabuhi because they don't trust the Lord. They don't honor God sa ilang paghatag. Supporting missionaries must be our priorities in the church. Amen? No, nagwali ko direct mission. Human, nagwali ko direct tithes and faith promise offering. Duha ra tong offering diri. Salamat ko ninyo. Naghatag mo og kanang first fruits. Pero ang akong gipasize, wala gyapon sayop maghatag mo og first fruits. Pero ang atong diring offering duha ra gyud akong gitulo, tithes and faith promise. Salamat ko sa Ginoo nga ang uban naghatag mo og 20%. Another nga paghatag ninyo, plus tithes 30 na. Ang uban 30% sa faith promise. So, apil ang tithes 40%. And, mga igsoon ko sa Ginoo, plano na sa Ginoo nga mo increase ta. I-bless ta niya in knowledge, in wisdom, and material blessing. Nga naman, aron makita ang Diyos nga tinuod sa atong kinabuhi. It is God's plan to grow in our faith through giving. Okay? 2 Thessalonians chapter 1 verse 3. 2 Thessalonians chapter 1 verse number 3. We are bound to thank God always for you, brethren, as it is meet because that your faith groweth exceedingly. Dapat ang atong pagtuo mo grow. Mga Kristohanon, gusto sa Diyos, human ka maluwas, mo grow ang imong pagtuo, gali na ka mo absent og simba. Amen? Taman lang yung kadiha, dugay na ka nga Kristohanon.
mo absent paghihapon ka og simba. Pastor, busy magyud ko. Unahan Ginoo. Kay kung unahon nimo ang Ginoo, tanang butang nga imong gikinahanglan idugang sa Ginoo nimo. Thank God sa mga Kristohanon nga nakakatuna nga musimba na. Simba nagbuntag, musimba naghapon, musimba nagwibis. Oh, praise the Lord. Amen? But not only that, God wants you to grow. Your faith grow it exceedingly, and the charity of everyone of you all toward each other abounded. Gusto ang atong ang atong charity. What is charity? Giving na. No? Atong gugma diya sa paghatag sa matag usa sa atong mga missionaries. Dapat mo uswag, mo dako. Their faith growing exceedingly, and the charity means the love of giving. Amen? Kung dugay na ka nga Kristohanon, wag ya po kay gugma sa paghatag. Dili ka na maayo. Mapugnan ang panalangin sa Ginoo. Ang atong prayer sa church nga every members of this church, we will grow spiritually and also i-bless na sa Ginoo financially. Ang atong goals to every members of the church, una, mausab ang kinabuhi. Ikan sa pagkaplahubog, wa na sa bisyo. Ikaduha, nga magsulwining siya. Ikatulo, makahatag siya. Ikaupat, mo asenso siya sa iyang panginabuhi. And that's my prayers kaninyo. Dili kina mahitabo kung di ta mo sunod sa pulong sa Ginoo. Now, the church of Thessalonians, their faith groweth exceedingly, and their giving, they love to give. Mga igsoon ko sa Ginoo, importante kayo nga ang atong gugma, atong ning mudako diya sa buloton sa Ginoo. So, mo na plano sa Dios. It's a plan of God. Amen? It's a plan of, it is God's plan to bless us more. Mga igsoon ko sa Ginoo atong basahon, Psalm 115. Psalm 115, verse 12 to 14. Now to the deep in your heart, inyong masabtan, na ang Diyos, ang iyang plano, iyatang i-bless ug dugang materially. But that's God's desire. Dili na mahitabo sa imong kinabuhi. If you will not obey God, if you will not put your trust on the Lord through your giving, kung dili ka mutuo sa Ginoo, di na mahitabo sa imong kinabuhi. The first step of obeying God, that you are able to, aron mo increase ka, you need to step up sa imong pagtuo diya sa paghatag. In verse 12, Psalm 115, verse 12. The Lord had been mindful of us. Ang Diyos na gunauna ka nato. Nagsige siyang tanaw nimo. Kabalo siya nga lisod ka karon, kulang imong kwarta. Is mindful of you. Every one of you na ilhan sa Ginoo. Nagtagad ang Ginoo nato. And then He will bless us. He will bless you. Kaya kuha pa ta panalangin ni Ginoo, patay na ta karon. Pero giluwas na sa Ginoo sa mga katalagman, giluwas na sa Ginoo sa balatian, giayot na sa Ginoo, and then He said, He will bless the house of Israel. No? He will bless the house of Aaron. Atong nangalagad sa Ginoo, atong mga katauhan sa Dios. He will bless them that fear the Lord. Kaning Israel, meaning katauhan ni sa Ginoo. Kita na himo sa tang kaliwatan ni Abraham, because of our faith ni Jesus Christ. Amen? Himo tang spiritual Jew. Bisag mugbo tang ilong. Nahimo tang kabanay sa Israel tungod sa atong pagtuo ni Jesus Christ. Now, He said, verse 13, He will bless them that fear the Lord. Ang tao nga dunay kahadlok sa Dios, musunod gyud sa pulong sa Ginoo. Mag-faithful sa iyang pagsimba o sa iyang giving, right?
Nahadlok pa mo sa Ginoo? Dili yun nahadlok nga kuyawan ka nga Ginoo murag wakwak, no. It means nag-honor ka sa Ginoo. Nagtawad ka sa Ginoo. Kaysa tong panalanginan sa Dios, katong He will bless them that fear the Lord, both small and great. So there's no exemption. As long you are saved, as long you are a Christian, kadi man mo bless ang Ginoo. Nako pastor, kay wala man ko ka-eskwela. Kasulod lang kong eskwelahan kay nag-ulan. Bless ka sa Ginoo. Bisa kung sa kakagamay, both small and great. Amen? Now in verse 14, it's very clear. The Lord shall increase you. It's very clear. But that's the plan of God. Kuha kay balay, makabalay ka. Kuha kay sakyanan, makasakyanan ka. Kuha kay motor, makamotor ka. Makayuta ka. That's the plan of God. But this plan, it will not be happen sa atong kinabuhi unless we obey God and let we put our trust to the Lord. Amen? Through our giving. Mga igsoon ko sa Ginoo, kini tanan plano sa Ginoo, nagunahuna ang Ginoo nato, pero di gini matinood. Kung kay Ginoo doon na say paagi nga atong sundon. Dili walay labot, ayaw i-blame ang Ginoo kung naa ka sa kapurdoyon. Kanganong nasamot man ko kalisod. Wala na yung labot ng Ginoo. Ikaw mo iwa mo sunod sa plano sa Ginoo. No? Daghang mga Kristiyanon, kung daghan na kay kwarta, hayahay na, wala na, di na magtagad sa simbahan. Dili na magtagad sa pagsimba. Di na magtagad sa pagbasa sa Bible. Pero usay, kung mulisod na gani ang ilang kinabuhi, muduol na sad sila sa Ginoo. Ang gusto sa Diyos, in abundance, in needs, in problems, without problems, we need to padayon ta sa pag-alagad sa Diyos, pagpaduol sa Ginoo. Amen? And then it said, the Lord shall increase you more and more. You understand what it means, more and more? More and more. Amen? Kanang atong blessing karon gamay pa na. God wants you to increase you, to bless you more. Now, ang paagi sa Diyos, ma-increase tag more, dugangan nato ang atong pagsalig sa Ginoo through our giving. Unya karon may kagpastor mo maglisod yun kayo. Now, imong gidinay ang paagi sa Ginoo. Amen? Young people, you want to be blessed by God? Ngano di ba mo maghatag sa inyong tithes? Among katrabaho sa SLB. Si Jima pa, kini atong mga sako po. Ayaw mo kusukuha? Pag, kanabitang Thanksgiving, di mangamot niya, basta lang. Basta na iamot sa simbahan, amot ta. Amen? Kay maulaw kita. Ang Ginoo na atong gialagaran. Tayo na kana, na kay trabaho, wala kay pamilya, kay ulitaw pa ka, dalaga pa ka, makadawat kag 7,000, imo hanatanan, libre ko kakaon. Unya paghatag sa litson, di mo hatag. Naghatag mo ganin ng mga minyo nga na pamilya. Unya pagkaon sa litson, kuhang katunga gid sa litson. Bantay mo kay ang akong asawa, bantayan na ba mo kay siya guting ihap sa opering. Tanawa ra guni Rio. Wag yun maghatag sa litson. Wala ko manumboy ha. Nagpahibalo lang ko ba nga nakabalo ko kinsa nang di mo hatag. Amen. Masig din mo apel sa kon ha. Apel mo pero atabag hatag. Amen. Kailangan kayo. Wa pa kay asawa. Daghang kag kwarta niya hurot na sa Lord. Hurot na nimog suroy-suroy. O saan pagpanalangin sa Ginoo nimo? Kamong mga dalaga. Tanawa ninyo ng mga batanon, bisag gwapo na, kundi na maghatag o piring, luoy kay mo. Wanay panalangin. Kana po mga ulitaw, ayaw mo pangasawa na ni maghatag o piring, oy.
Di gina-asenso inyong kinabuhi. Wa, gina panalangin sa Ginoo. Pero katong maghatag, the Lord shall increase you more and more, not only us, you and your children. That's the promise of God. Bulahan ang inyong mga ginikanan nga naghatag kay kamusad panalanginan sa Ginoo. Amen? Kung nag-desire ka og hatag og dugang og hatag sa Dios, He will give you wisdom how to have more money, how to manage your business, how to work sa imong trabaho. Ang plano sa Dios sa tanan nga mag-desire to give more para sa misyon, to bless us more also. Amen? Wala ko magwali nini para tagaan ko ninyo kwarta. No, dili ni para nako. Ako sad, number one, ako sad ang dapat mo'y leader. Musunod nini. I want to increase my faith promise offering next year. Amen? Salamat ko niya itong aging tuig. Nag-emergency increase na. O 60,000 a month. 60,000 ba to? O 80,000 a month. Istorya na ko ubang mga businessman. Salamat ko ninyo nga nisanong mo sa Ginoo. No? Ay ang atong budget gipadak-an nato. Now, hinauto na mga young people, Kristohanon, inyong nasabdan. Dili ka exempted. No, dili tay mga bata tanan dapat involved tanini. Para ni atong i-support sa mga missionaries kay paagi ni sa Dios nga iya tang panalanginan. Now this is my prayer sa atong church nga dunay i-raise nga mga tao dinhi sa atong church nga mahimo silang Christian businessman. Nagampo ganin ko nauntay mga billionaire nga mga negosyante nga mga Baptist sa atong nasod, no? Para makita ang Ginoo sa ilang kinabuhi. God is the source of wisdom. If you give your life to God and willing to become a channel of blessing, He will give us wisdom nga unsaon nga makakwarta ta para sa Ginoo. Na the principle of God, kung kasaligan ka sa gamay, kasaligan sa kasadako. Ayaw pagulata, pastor, unya na kumuhatag, kung naan ako ani kadako nga kwarta, unsay naan mo karon. Kay kung kasaligan ka ni ana, kasaligan sa kasadako. But Christian, please, don't be pressure about my, sa akong wali nga, grabe gid si pastor, ay, patagaon yun ta. Nagwali ako dire. Pero kung dili mo gusto, inyo na na. Amen? Sige na kong gingon, wala ko nagwali kay kulang tagkwarta. By the grace of God, doon na tayo surplus sa atong church, sige. Kaya di ko gusto kulang. Gusto ko, ana atong offering, atong gasto diha lang para na surplus. Wala sad ko nagwali nini, gapugos ninyo para na kwarta ang church. No, that's not my reason. My reason, I want you to be blessed by God. Amen? Salamat ko sa mga Kristohanon sa inyong testimonyo unsa ang panalangin sa Diyos sa inyong kinabuhi. Because I know the reason why ang Kristohanon, ang plano sa Diyos, human ka maluwas, iya kang panalanginan para mahimo kang blessing sa uban, dili itabo sa imong kinabuhi because you don't follow the Lord's principle. Wa ka maghatag. Muna ang akong desire nga na membro mo nini nga simbahan, malipayon mo, makita ang inyong mga parente ninyo nga doon na mo'y kaalam, gibless mo sa Ginoo. Saka kung mamember mo nga church na samot mong kalisod, minsan tanawa na, nagbaptis mo ngod, gibiyaan magong santos, mao na sila, samot kalisod. Pero makita nila nga gibless mo sa Ginoo, financially, maingon sila, tinuod yun ang imong Ginoo. Musunod sila nimo. Doon ay gahom ang imong pagwali sa mayong balita. Amen? O naman yung kamo ta, kung magtrabaho ta, be honest. Work hard and be honest para sa Ginoo. Ug muhatag ta, kay kung di po ta muhatag, ay kita panalanginan sa Ginoo. So kung mo diha, naminaw mo diha, ayaw lang mo ka-pressure. Inyo na, basta magwali lang ko. Amen? Ang akong wali, para ni makonbinsi ka mo, para i-bless mo sa Ginoo. Pero di mo ganahan, ayaw lang mo gatag pod. Simba lang mo padayon.
No? Kay who knows, abot sa unahan, makatagam tayo mo na gini atong kalisod, mo na gini ingon ni pastor. No? Now, set a goal. When God allow, no, mag-set ka goal sa Ginoo, mag-ampo ka, nga makahatag ka, mo na akong testimonyo, okay? Ako nagsuod kog hatag og gawa sa akong tithes, no, naghatag kog another 10, so 20%. Ang akong offering, lakip ang tithes. Di na ko'y goal, nga mo na akong income kada bulan. Pagka-rich na ako ara po ni, ako lang i-share ninyo. Di-increase na ko, nahimong 30% ang akong paghatag. Then nahimo na kog 40, and then 50, and then 60, 70, then 80, then 90. So, muhatag po kog 100, wala nang bilin. So, nag-sold kog 91. Ang mga bago na kong negosyo, nag-start kog hatag og 30%. Kanang mga bago na kong negosyo, 30%. And I have a goal. Kung ma-reach na mong goal, ma-increase ko sa akong giving, 40%. Panaigsoon ko sige no, nakailan, di man ko kuha ninyo, estranghero ninyo. Nakaila mo na ako. Looy ba ko nga sunod sa prinsipyo sa Ginoo? Di man siguro. Di ba? Ang Ginoo nagpanalangin ako. Ang Ginoo nagpanalangin ninyo sa diyang nisunod mo. I saw God's miracles in giving. Kasi nakailan niyo sa dayok. Kakaon mong dayok sa Isolbe. Ha? Kanang dayok, yung tano, di na mawalang dayok. Di na maghalin na dayok, no? Kanang dayok sa una, nahimo na mo ka na, nabaligya mig dayok, kay nawalang harina. Kanya pagkawala sa harina, wala, hupya naman ang lutuon sa una. Wala may bakery product, kay lisod man palito ng harina. Sa to nga tuig, wala na harina. Nagampo ko sa Ginoo ko, Lord, kung saon na ni Ginoo, di ko kabayad sa utang. Niadto ko sa Davao. Nakakita kong dayok dito sa merkado. Niya, akong istorya ang tag-iya. Nga, pwede ba akong labilan iyan dayok, palito na ko iyan dayok tanan, akong ibutang sa supermarket? Sugot siya mo na akong tumisuki sa una dito sa Davao, dito dapit padulong sa Jinsan. Sa to, aman sa Brad Ewin. Sa Santa Cruz, Batuwin. O among gilabilan. Abi ninyo, no? Kay wa na may harina, ang among gibaligya, dayok na. Ingon pa sa among mga salesman, nakabaligya ba kag dayok sa unaloy? Amaluloy. Inigbutang sa dayok, hurot dayon. Pero tanawa, dako pa among ginansya kaysa naapnay harina kay sa dayok kay palit na kog 11, baligya na to 33, no? Murag 33. Oh, dako mi ginansya. Ang among panel nagtakilid na kay bukat makayandayok. Pero sa ni balik na ang harina, natingala mi, di na sad mahalin ang kayo ang dayok. Ngano man, maigsoon ko sa Ginoo, naay Diyos sa langit nga gamhanan. Sulayan ta sa Ginoo, pero pakiton ta sa Ginoo sa milagro. Amen? Daghan ko nakakitag milagro sa akong kinabuhi because by the grace of God, I trusted the Lord. How about you this afternoon? Do you trust the Lord? Pwede mo musalig sa Ginoo, ang uban sa di tana. Pero pag Kristohano na ka, anak na ka sa Ginoo, bunalan ka sa Ginoo, kundi ka musunod. Ang mga unbeliever, pasagdan na to. Pero ikaw, because God wants you nga iya kang i-bless og dugang. And then the price of soul. Why we need to give more? Because the value of soul. Ang atong kalag mo pabilin hangtod sa kahanturan. 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to us, that willing that any should perish, but all should come to repentance. Ang gusto sa Diyos, tanang tao masay. Ang imong kaluwasan, dako kay nagbili. Ayaw guna-una kaniya ko kaluwasan. Libre man ni, walay bayad. Wa siguro ni bili. Diha ka na sayop. Ang kaluwasan, nahimo ng libre because somebody paid for it.
It is the Lord Jesus Christ. Iyan ang gibayaran sa iyang hamili nga dugo. Can you imagine? Bisa pa imong kwarta sa tibuok kalibutan, di ka kapalit sa imong kaluwasan. Pero gibayaran ni Kristo, pinaagi sa iyang hamili nga dugo. O giyang gi-offer sa matag usa kanato as free gift sa diyang akong nadawat ang kinabuhing dayon, ang kaluwasan nga naa ni Jesus Christ. Sa diyang nadawat nako, nakasiguro ko sa akong kaluwasan. Dako kaayo ang akong nadawatan, kinabuhing dayon. Did you realize unsa kadako sa imong kaluwasan? Ako di ko musugot kung ang yawa mingon ako iprinda ng imong kaluwasan usa ka adlaw, tagaan tagag 1 million US dollars. Kung mamatay ka anang adlaw, impierno ka. Pero di ka mamatay, ibalik na kung kaluwasan nimo. Usa ka adlaw ba? Kaprinda. Nya naa na kay 1 million US dollars. Sugot mo, iprinda ninyo inyong kaluwasan? Kung musugot ka, buang yug ka. Kay kung mamatay ka, kanang 1 million US dollars, gamay ra kay na compare sa kaluwasan. Wala ka mo murag usayat ng Kristohanon ta, murag ang naay problema, murag wa ta maluwas. Magsige tag kaguol, daghan tag kagulan, wa tay kalipay. Remember your salvation. That's maabot ang panahon mo adto ta sa langit. So ngano mo hatag tag dugang because the price of soul. Kalag ni ang atong gi-rescue. Salamat mo nga naluwas na mo, hinaot ta nga tinuod na mong naluwas. Kamong nagtrabaho sa SLB, hinaot ta nga tinuod gyud mo nagdawat sa Ginoo. Ngano man na matingala ko pag wa na magtrabaho, di na mo simba. Usa man na ang Ginoo kana magtrabaho ra ka sa SLB, mo simba ka ko wa gyud siguro to maluwas. Pero bisag wa ka gatrabaho sa SLB, daghang wala na pud gatrabaho sa SLB pero nara gyapon sa church. Nagpadayon nga tinuod gina sila naluwas. Amen. Bisag wa pa ka maluwas, ining kamatay nimo. Mingon ka, baptisman ko. Ngano na impierno ko, dili pagka-baptismo ay makaluwas. Dapat ibutang nimo imong pagsalig ni Jesus Christ nga imong maluluwas. Sa atong paghatag sa atong faith promise offering, atong gisaligan ng Diyos. Nagaingon ng Diyos, probe me now. In other word, try me, sulay ko. Missionary needs our prayer and our material support. Kung musunod ta sa Diyos, itara sa'y mabulahan. Amen? So, importante kayo. Ako nagpray na sa atong paghatag sa atong faith promise commitment sa last Sunday of September. Dili ta mo give up sa atong pagto. Just put your trust to the Lord. Kamong wala mo ba makahatag, sulayin ninyo ang Ginoo. Dugay na kayo, na ito masulay ang Ginoo. Sulayan na ito ang Ginoo. Kamong bisag unsa ta kalisod, maunay tubag sa atong kalisod. Ang Ginoo, muhatag na itong panalangin. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, O God, sa imong kaayo. Lord, ako nagpray, touch every heart, O God, na masabta nila Ginoo ang imong plano na maoy mo, nga ikaw mo bless ka namo more and more. Aron makita, Lord, nga ikaw may among tinuod nga Diyos nga gialagaran. O sa kabuhi, sa ka Diyos nga mo panalangin namo. Lord, bless your people. In Jesus' name I pray. Amen.